Bombo Edna ni? Mayong udto Bombo Idna, mayong udto sad sa mga kabombo. Attorney kagabi taas-taas nito kumbaga pa ingon nila, ingon gani ni Salvador Panelo nga shattered into pieces daw ang argumento sa prosecution sa dihang nitingog na si Attorney Kaufman, Attorney Salazar. Very seldom no nga mo agree ko ani ni Panelo kay medyo mugirom si tawana pod. Pero this time I'm afraid I have to agree with Attorney Panelo. In what way na masasabi mo, attorney, na shattered ang mga argumento ng prosecution? Una sa tanan, very apparent na karon nga ang kanang mga prosecution lawyers dili kayo hanas sa criminal law or procedure sa substantive yun nga aspeto sa criminal law. Ang basic nila nga mga charges, bilib ko kay Atty. Kaufman kana bitang giingon sa in English nga go to the jugular, diretso dayog tuok sa tilaok ba. O boxing pa pod, murag first round pa lang knockdown na ang kalaban, na rugi na ang kalaban. Hina kayo kanimanggong kuan Idna, kanimanggong pangabugar murag gyapon doktor, no? Na ay mga tao nga maayo lagi ka sa international law, ang mga political public na mo gunay aspeto sa international law, nga public international law kung away-away anang law of the sea, mga unsa diha nga civil, kanimang criminal para mga murder, crime against humanity, kinanglan niglaing yung abilidad. Murag doktor ba nga kung oral lang ka nga physician, kuan la ka resita. Lahi yun ang abilidad doktor nga mga surgeon. Kung ingon sad nga kidney ka, dili kung ka maka-opera brain. So kani sila nga mga abogado sa prosecutor, akong gitanaw ilang naong ba pag during sa opening statement ni Kaufman, mura sila na nakuratan, mura sila naglibog. Mura sila nag-ingon ba, mutay sayop man mi. Hasta katong kuan chief judge katong friends tong bae. Si Motok. Mura siya na blanco. Ang kang Kaufman kuan kaayo no in substance. Primero manggod ibon, ang charges manggo Idna, ang charges manggod is crimes against humanity. Ang kanang crimes against humanity naana siya sa Article 7 sa Rome Statute. Naa diha gi-describe unsa nang crimes against humanity. Diha sila giunag hak-hak ni Kaufman. Before that, niingon na si Kaufman nga ang kaning mga press sa Philippines sobra ra kayo sa salacious kana bitang sagol nga para panglami lang ba, salacious. Mao po na gi-adapt sa prosecution ang kana malang mga pabor sa ilaha, mao ilang gisagol-sagol, giluto, mao gi-file against ni Duterte. So gisugdan sila ni Kaufman sa definition sa crimes against humanity. Uno, ingnan sila ni Kaufman nga ang crimes against humanity kanang widespread o systematic. In the very first place, directed against a civilian population. Kanang word yun nga, civilian population. No, so, minta, civilian population. Sa ato pa, civilian population gani, mo include na tanan, way grado, naigrado, doktor, professional, dili, pobre, dato kay population man nga civilian, dili military, dili sad police. Karon ang civilian population is a very general term. Pangutana karon ang alleged criminal kay mao man ay kuan ni Duterte nga gukuron ang mga drug addicts o alleged criminal. Civilian population ba na? So ang answer ana dili na siya civilian population, segment lang na siya sa general population. Kay dili matatanan drug addict wala sa isa ka baryo ay kung ingna nga sa 10,000 ka taga baryo
5,000 ang drug addict o 8,000, gamay ra man gyud sila. Mm. So dili na sila mo qualify under sa civilian population, but rather grupo lang na sila, di ba? Mm. Grupo sa mga alleged criminal o drug addict. Nang karon sa definition po sa Article 7 sa Rome Statute, ang kanang attack is directed first against a civilian population. So, uno, dili kayo mo qualify civilian population ang particular group of alleged criminal o drug addict. Now, ang kanang pong gi-attack identifiable. Mo tong Oo. gipagutan na sila ni Kaufman nga ug moingon ka nga alleged criminal drug addict kanang tawo maglakaw-lakaw imong tan-awon may bawaan ba na nimo siya nga alleged criminal na siya or drug addict kay the essence or substance sa charges is identifiable group. So moingon ro ka mga negro. So makita man dayon nimo ay negro man na siya. O may ka insect ay makita mo gagmay kay mata. So moingon ka nga unsa nga tribo, di ba? Pareha sa Africa na ang kato mga na tribo nga tagas kayo, mga Tutsi, makita nimo. Karon pangutana, are or is an alleged criminal or drug addict identifiable group? The answer is no. No. So diha pa lang dili kay mo qualify ang which attack nga sa civilian population mo na gigo ni Kaufman. Ikaduha, tungod moingon man siya nga kuha na siya, targeted ba ang entire population? Wala man gi-attack ang entire population sa Pilipinas. In fact, the complaint is limited ngadto sa mga alleged criminal or alleged drug addict. Dili entire population. So, wala mo apekto ang entire population but rather a particular group. Ang ikaduha, ang particular group is not identifiable. Dili man lagi kita maka-identify automatic nga maglakaw-lakaw ng tao, drug lord ba na siya. So from the substance, murag kutay-kutay na ang ilahang kaso, no? So moingon ta nga na civilian population karon ang problema gani diha, no? Ang kanang ingon nila nga systematic. Oo. Ya, related na dito po sa last statement ni Kaufman nga kanang mastermind ba? Oo. Di ba niingon nga ang mastermind gani sa atong pagsabot siya nagpasiugda, siya say makahuman kay siya may ingon lasog din na inyong patay mga tao niya paingon hunungon na ni nato kay ikaw goy mastermind, di ba? Karon paputa na ni Kaufman nganong karon sa time nga wala na si Duterte, wala pa lagi mohunong ang pamatay. Extrajudicial killing nya ang ebidensya ang kanang UP nga report dili mo na kang Duterte, dili mo po na gobyerno. Oo. So mo ni pangutana diha nga ako mo kay mastermind, so ako'y makaumpisa, ako'y makahunong. Nya unsaon na ko nga hantod karon sige man ng extrajudicial killing as evidenced by an independent group, ang UP, which is very, credible. So, sa dili ko mastermind kay wala na ko sa puder, naman lagi gapon ng killing. So, who is doing that? So, natukan sila, ana. Oo. Niya, pag po, nagkatawa ko ba? Yeah. Maingon sila nga, decide na ni Kaufman, ang katong prior ruling sa ICC itself nga nganong dawata atong kaso katong sa tiyang gingandan di ko ka kuan sa apelyido nga ang katong kasuha murag against sa mga detini nga gipampatay daw mga detini giabuso ingon ana. So ming ka detini identifiable group kay ang detini na naman na shoot naman na sa jail, di ba? Gidetini nya abusaduhan nimo daghang kay bata. City mail ka distini niya daghang kayo mga 500 di abuso maka-identify jud ka ana kay ditini lagi na sa sulod. Ang pangutana di ang drug addict wala man sa sulod. Dili mas lalo pag dili mo ma-identify. So kung absulto tong tawhana wala gipadayon ang iyang kaso nga
ang gitarget mga detine, nganong imo mo ipadayon ang kaso ni Duterte ang target drug addict o alleged criminal nga dili man ka maka-identify anang grupo ha. Mm. Nya dili po na siya against sa population sa Pilipinas. Gi-allege man gud na nila ni Butuyan og mga kuan nga na-terrorize ang entire civilian population. Mm. So which is not true, no? Mm. Mo man matituray siguro kitang tanan. Oo. Kung man nagalisod na sila sa pagsugod na ang kuan. Oo. Ya ang nakanindot pagyot, giingnan sila ni Koopman nga ang kanang inyong report na sila report nga ang nadakpan ingon ani ka porsyento. Ya 90 pila to 90%. 97% attorney. Ang gipatay 3% raman. Oo. Sabihin ka, unsa man ka widespread ana nga mas daghan mang buhi kaysa patay. Oo. Muna. Mo na wa nila bantay ba. Nya ila pong gi-admit sa prosecution nga ang uban nga nangamatay, no, katong gipatay parehang kinsa to ilang pangandan, inosente. Oo, kiyan. Oo nga. Kung moingon ka nga inosente, dili day siya part sa identifiable group. Iba kami ka, drug addict na siya. So ato pa, kinanglan ang tanan nga nagipatay, drug addict yun or drug lord o kriminal. Nan kay inosente man na sila, inyong giapil, sa ato pa, you are contradicting yourself nga moingon ka nga gitarget ang specific nga grupo. Nganong na may patay nga inosente? So you are ang kuan gi-contradict nila ilang kaugalingon. Oo. Ya mo na balik lagi dito nga sa ato pa di ay selective ang process, no? Na ay uban gipatay nga drug lord, na uban gipatay nga inosente gyud. Oo. So which will destroy your assumption nga identifiable group ang tanan nga gipatay mga drug addict or drug lord. Oo. So sayop na sa prosecution nganong gi-appeal man na nila inosente. Yun nasipyat. You are contradicting yourself. Nya doon na sila kuan, doon ay pangutana si Koopman nga karon moingon si Duterte nga pamatya na ninyo, assuming it is true, no, nga pamatya na ninyo ang mga drug addict o mga alleged criminal. Wala man mo define si Duterte unsa ang alleged criminal o drug addict. So ang pangutana ni Koopman, kinsa may mo define sa drug addict o alleged criminal ang katong nagpatay, di ba? Meaning ang choice nga kinsay birahan na atong grupo nga ni carry out. Wala kang Duterte. Oo. Lahi man nagmoingon ko nga patyan ninyo ang drug addict tanan ha. Ang kanang drug addict kanang kuha na siya mata. Kunya nagbarag-barag na siya. Nya mo ni mauna. Ako bang supplier detalye ba nga para ikaw nga akong gisugo wala na kay laing choice. Mao gyud na. Kung maingon lang ko alleged criminal, may ka alleged criminal, sa to pa mangita usa ka criminal, una ka makaaligar. Di ba? Alleged man ka. So, mo tong bot pasabot. Okay. Attorney Salazar mo tong bot pasabot attorney ko Koopman nga walay common plan. Something ni ana attorney Salazar. Mao ingon ana ang katos mong ilang plano pud nga naa sila mga baksis ingon ana, di po sila kamao mo buhat. Ipabuhat ato nila kana bitaw computer programmer bitaw nga may kay mo kuanog kanang box dire nya related dire down. Dili gud sila criminal lawyer, dili gud sila mura sila boy scout ni kontra ni Koopman. Isa pa attorney kay akong nasa statement ni Koopman nga siyempre kung halimbawa kung gisugo ni Duterte kato mga pulis nga pamatya mga kriminal nganong daghan man ang nasilutan kay ingon niya 375 police officers ang na-dismiss o kato mga wala lang tumanos bala o mga ang uban ato gipa-retraining gumikan kay kanang wala ni sunod sa patakaran attorney Salazar. Mauna siya ebidensya sa against nila. Wala lagi nila hanaya pag-ayo ba. Ya, si Koopman maayo gud nga ingon ka kuan nganong laging gipanis man na ako lagi mga pulis daghan man lagi gipapriso daghan mo ang giana. So mo nay wa makabantay kayo ang wa gyud nila mabantay in the first place.
unsa gyud kuan elements of the offense nga ilang gi-charge against ni Duterte. Mm. Nga moingon sila crimes against humanity directed against a civilian population, dili man na population ang drug addicts. Mm. When you say population, that would include you and me and about everyone else. Mm. Population gyud nga. Mayon ka, General Santos City is populated by 500 inhabitants. Mm. Di ka na mananag, kargador, ngadto sa abogado, huwes, mayor, kitang tanan, civilian population, nga dili military. Mm. So, saan ba pag civilian population anang drug addicts? Kaya Mm. pingon ka, ang ikaduha, identifiable group. Unsaon man nimo pag-identify sa drug addict, kung dili, imo gina siya sang adtuon sa nimo dito, imong isurveillance, tanan-tanan, lahi na sa kanang identifiable nga murag racial Oo. or olor sa tao. Mm. So, maglisod nag-qualify ang kuan na element of the crime nga civilian population. Mm. Unya moingon ka systematic nya mo ni na admitted man nila nga ang gipanakop 100 pila 2,000 ang namatay mao lang ni Mm. 3% dagang na kuan. So sugod pa lang murag galisod na ng prosecution. Mm. So, attorney, unya man jud ang rebuttal, unya man ang closing statement. Unsay expectation nato sa prosecution kung ikaw halimbawa prosecution attorney unsa ang nimo Mao na sila pagsuban? na sila ang ilang rebuttal anong delayin kay naa magoy sa Article 7 paragraph 8 sumangod ang identifiable group moingon nga collectively on political, racial, national or ethnic, Mm. religious o gender, babae ba lalaki. Sa ang definition sa gender dili wala but LGBT kuan lang gyud male female ra ang sa qualification. Unay last statement or any crime or in connection with any act referred to in the paragraph universally universally recognized as impermissible under international law. To general ba impermissible meaning dili angay nga buhaton. Murag ana sila diha mohide no nga Mm. ang attack although not necessarily on the entire civilian population but the effect of the attack nga widespread kintahay niya daghang gipatay nakapahadlok sa civilian population. Mm. Nakapisto ba nato ba kay uy masaypan unya ta. Mm. O nya pamusilon ta ingon ana. So which is more or less on the mind of an individual. Mm. Dili gyud nga automatic ba. Mm. So ang ilang yung sugod ani nga mo qualify gyud sila sa identifiable group nga ma-identify na mong drug addict kay doon na sila parameter mao ni mauna para mo qualify sila in the first place sa Mm. krimen nga ilang gi-charge. Mm. Kanya ang ila po nang idusog yun nga ang civilian population it was directed against an identifiable group ma-identify mo gina ilang unahon gina nila nga mo qualify sila. Kanya ang kanang conspiracy po wa man sila ebidensya sa conspiracy. Lisod mo kay ng conspiracy kay diri mong sa ato or anywhere else generally ginaingon man gud nga conspiracy must be proven distinct and separate from the crime itself. Mm. Meaning mamasangi gani ka nga kumbuya na siya, apil na siya sa sabot-sabot, uno, imo usang pribahon nga dunay krimen na hitabo. Mm. Uno. Ikaduha, unsay role, unsay essential element, unsay iyang pagtabang nga namugna na nga krimen. Nan karon wala may super direct evidence linking Duterte to any of the 70 murders. Except ang claim sa kuan nga mauna. So, ang ila pong kuan ana, ilang ligunon ilang ebidensya nga ang linkage sa Duterte ngadto sa mga killer. So ilang isa-isahon na nga mao ni aning hitabo Mayingon si Duterte mao ni niya gisulan og kwarta na butcher release yun ana. So naa diya magdagan ang kuan sa ebidensya. Kinanglan na sila general repair gyud og overhaul sa ilang ebidensya, sa ilang rebuttal. Kay huyang kaayo dili I would say no, modesty aside dili kay sila kamao.
Mm. Na ilan yun na ron kamadahon pag-ayo sa ilang rebuttal. Ang una, ang elements of the crime offense nga one, crimes against humanity. Ikaduha, ang kanang conspiracy theory nga direct linking sa ni Duterte, although dili siya nga triggerman, so do na gid siya maduol gid siya pag-ayo ngadto sa mga nagbuhat ana. Mm. O dili na kuan, I would like to listen unsa sila ka laki nga ilang i-refer kay ang very simple ang argument ni kuan Koopman. Mm. Mm. Katong ingon gud Koopman nga galabad akong ulo, I rack my brain unsaon ang conspiracy. Mm. Okay. Oh, which to any lawyer is a good statement. Mm. Nga unsa man pag conspiracy ana nga wala man mo igo man mo in general terms maingon nga mauni mauna. Mm. So mo ni angay nilang i-rebuttal karon and I would like to listen to that. Mm. Ug unsa sila ka may laki nga prosecutor. Mm. Okay. Attorney, pwede atras lang tagamay attorney kina gamay lang gyud attorney. Okay. Oh. Okay. Attorney Tagalog na to attorney ha. In what way that Kaufman masasabi natin na panalo siya sa laban nito at saka malay ba natin mapalabas siya mapauwi niya si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, Attorney Salazar? Sa punto ngayon, ano pa tayo sa portion nga whether or not mag-proceed ba sa trial chamber. Pero at this point, pwede na ang pre-trial chamber hearing the case ngayon will dismiss the case on ground na there is no proper charges. The charges cannot be confirmed. Confirmatory hearing man eh. O pag confirmatory hearing, meaning either it will confirm that the charges be filed or ibasura na at this point. There is a possibility if yung ano ni Koopman, hindi nila maribat sa prosecution. Standing alone, I would say na there is no proper charges against Tatay Digong. But I also, di ko rin alam kung at this point sa rebuttal, they will strengthen yung prior allegation nila. Kasi at this point in time, sirang-sira ang prosecution presentation of evidence. Okay. So, lastly, attorney, unyang last day na unyang gabi eh. So, I hope so, attorney, nga mas manindot ka presentation ang both sides o para mabalaan po sa katawang Pilipino kung unsay mga argumento, Attorney Salazar. Yes, definitely. Kasi that is the last chance for both sides to wind up sa ano nila, sa ilang argument. They should now put forward the best nga lamas nila para the pre-trial chamber will either confirm or dismiss the charges. Yun ang pinaka-crucial. Pero at this point in time, listening to Koopman, I would say pabor kaayo in favor na the charge will be dismissed. So I do not know what will happen tonight sa rebuttal. Okay. Attorney Salazar, dagang salamat sir sa oras sa gihatag murag na usab ang imong sir ba? Ang imong opinion karon, Attorney Salazar. Ugma kun paminaw na to ang rebuttal. Paminaw na to. Okay. Sige na. Okay. Sige. Salamat Attorney Salazar sa atong bisita karon mga kabombo. So